module. Kumusta na po ang lahat? Andito naman po ulit si Teacher Carla para magbigay sa atin ng magagandang tips tungkol sa ating mathematics na subject. Bago po ang lahat ay meron tayong shout out. Sila, Not Yet, UWU, at Stephanie Ancheta Vlogs. Salamat sa panonood ng ating mga videos. Nawa ay marami tayong natutunan sa ating mga nai-upload. Nawa rin ay ma-like natin ang ating mga videos at ma-share na natin ito sa ating mga kaklase upang mas marami tayong matulungang mga bata. Simulan na natin! Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa addition and subtraction of decimal numbers. Ngayon naman ay naihanda natin ang iba't ibang example dito sa ating whiteboard. So, isa-isahin natin ito. Pero bago ang lahat, kailangan matutunan natin ang addition and subtraction of decimals. Una, kung natatandaan natin ang place value ng ating decimals at ng ating whole number, kailangan sa addition at subtraction ay naka-align in column ang pare-parehas na place value. Kapag hindi natin ito nagawa, posibleng mamali ang ating magiging sagot. So, pwede na tayo magsimula. Number 1, kailangan, sabi ni teacher, align the numbers in column. Dapat pare-parehas na place value ang ating isusulat na magkakatapat in column. At upang magawa natin yon, kailangan lahat ng decimal point ay magkakapantay. So, paano nga po ba yon, teacher? So, yun ang 2 and 56 hundredths. I-add natin iyon sa 21 hundredths. So, ito yung decimal point at 21. Simulan na natin doon sa pinakakanan. Huwag natin kakalimutan na kapag addition at subtraction, nagsisimula tayo sa kanang bahagi. So, yun ang 6 plus 1 ay 7. Sunod naman, 5 plus 2 ay 7 ulit. At huwag kalimutan, isulat na natin ang decimal point sa katapat ng decimal point. Ito yung sasagot natin. Sunod na tayo. 2 plus, wala naman o kaya 0, yun ang 2. Ayan. So, meron na tayong sagot. 2 and 77 hundredths. Ang susunod naman natin ay yung number 2. So, una, kopyahin muna natin. And align the numbers in column. So, 54 thousandths plus 1 and 2 tenths. Huwag malilito doon. So, ang ating numero ay naka-align na in column. Pwede na tayo magsimulang mag-add. Nagsimula tayo sa kanan. May mga libro na nagsasabi sa atin na kapag walang numero, pwede nating lagyan ng 0. Pwede naman natin lagyan yon. Pero lagi nating tatandaan na ang 0 ay wala ring value. So, kapag nilagyan natin doon, yun ay upang hindi ka lang malito. Pwede, o kaya naman, pwedeng hindi mo rin lagyan ng zeros yung iyong sinasagutan. Basta, hindi tayo malilito. Okay? So, si teacher, lalagyan muna niya ng 2 zero ang walang katapat na hundredths at saka thousands. Tandaan natin, ang 0 ay walang value. Kaya, kapag nilagyan natin ng 2 zero yung pinaka-kanan niya, ibig sabihin, walang nagbagong value yon. Okay? So, pwede na tayong mag-add. 4 plus 0 ay 4. At 5 plus 0 ay 5. Sunod na linya na, o place value, yun ang tenths. 0 plus 2 ay 2. At huwag kakalimutan, isulat na natin ang decimal point sa kanyang sagot. Okay? Tapos na ba tayo sa ating addition? Oh, hindi pa pala. Meron pa pala tayong nakalimutan. Lagi nating tatandaan na kasama pa rin ang whole number sa addition. So, doon sa taas, wala naman tayong nakitang whole number, kaya i-add natin yun sa 1, ibig sabihin, 1 pa rin. Okay, so, tapos na tayo. Number 2 natin ay
1 and 254 thousandths. Para naman sa ating number 3, yon ang, again, align the numbers in column kahit subtraction ang pinag-uusapan. Okay? So, 571 thousandths minus 4 thousandths. Wala naman tayong kulang na numero. So, lahat may mga katapat. Pwede na tayong mag-subtract. So, basic natin, subtraction pa rin. 1 minus 4, ibig sabihin, anong sagot? 3 ba? Hindi po. Ang 1, babawasan mo ng 4, pwede ba yun? Hindi po. So, ibig sabihin, ang 1 dito sa taas ay kailangang mag-regroup o manghiram ng isa doon sa 7. Ang 7 ay magiging 6 na lamang. Ayan. At yung mapupunta doon sa 1 ay hindi 1, kundi 10. 10 plus 1 ay 11. Kaya nagkakaroon ng 11 doon sa taas. Hindi siya basta naging 11 lamang. Kailangan 10 yon na nagaling sa kabilang place value. Dahil mas mataas siya ng 10 doon sa kanan nating bahaging place value. Huwag malilito doon. So ngayon, meron na tayong 11 at pwede na tayong mag-subtract ng 4. Okay? So 11 minus 4, ilan nga ba yon? Okay, so tama ka. Meron tayong 7. Okay, so next na tayo ang hundredths place value. Yon ang 6 minus 0 ay okay. So dahil ang 6, babawasan mo ng 0 o wala naman, ibig sabihin, 6 pa rin yon. Okay, so next na tayo, 5 minus 0 is tama. 5 pa rin yon. At huwag kakalimutan, sa ating sagot ay may decimal point. So ang sagot natin sa number 3 ay 567 thousandths. Tuloy na natin ang number 4. Ang number 4 ay, again, align the numbers in column, 21 and 100ths minus 9 thousandths. So, kung mapapansin mo, ang ating thousandths dito ay walang 0. Ibig sabihin, lagyan natin siya ng 0. At pwede natin ding lagyan ng 2 0 yung whole number. Pwede naman yon. Pero doon sa magagaling na at kabisado na ang addition at subtraction, pwedeng hindi ka na maglagay ng zeros. Parehas din naman yon. Wala ring value ang 0 na nailagay natin. Kaya lang, upang hindi tayo malito, pwede natin yung ilagay. So, dito, kailangan natin ng 0 sa thousandths dahil ima-minus natin ang 9 galing sa 0. Ang tanong, pwede ba nating isubtract ang 9 galing sa 0? Hindi po. Hindi 9 ang sagot doon. Kung hindi, kailangan mag-regroup si 0 galing doon sa hundredths place. O mag-regroup na tayo o manghiram tayo ng 1 galing doon sa 1. Yung 1 magiging 0. At yung 1 na nahiram natin doon sa hundredths place, ibig sabihin, pag nailipat natin doon sa thousandths place, magiging 10 yun. So, yung 10 plus 0 ay magiging 10. Ganun talaga ang proseso nun. Huwag malilito. Ngayon, pwede na tayong mag-subtract. Ang 10, babawasan mo ng 9 ay 1 na lamang. Very good. At pwede na tayong sumunod sa hundredths place. 0, bawasan mo ng 0. Anong sagot doon? 0. Very good. At 0, bawasan uli ng 0 doon sa tens place, kundi 0 pa rin. At huwag kalimutan ang decimal point. Next na tayo sa ones place value. 1, bawasan mo ng 0 o wala naman, 1 iyon. At yung 2 bawasan mo ng 0 ay 2 pa rin. Ayan. So, ang ating sagot ay 21 and 1 thousandths.
Maliwanag ba yun, mga bata? Nakakasunod pa? Very good. Next na tayo. Ang susunod nating given, kung mapapansin nyo, ang number 5 ay naidagdagan ko ng another number para doon sa mga batang nalilito pa sa maraming i-add. So, una, kailangan nating align the numbers in column. So, pagsamasamahin natin in column dito sa bandang ito. So, 378,000 plus 1 and 25,000 at 55,000. Ayan. So, tingnan natin, pwede na tayo magsimula. Wala naman tayong kulang na numero doon sa ating decimal place value. At tandaan natin, laging nasa kanan na tayo magsisimula. So, tingnan na natin. Tandaan, addition na tayo. 8 plus 5 plus 5 ay 18. So, ang 18, hindi natin pagsasamahin doon sa kanyang thousands place value. Tandaan natin, basic ito sa addition. Hindi natin pagsasamahin ang dalawang numero sa isang place value. Teacher, ano pong gagawin natin doon sa 1? Okay. Tandaan natin, ang nasa pinakakanan ng 18 ay 8. Yun ang susulat natin sa thousands place value. At yung 1, iyon ang i-regroup natin doon sa susunod niya sa kaliwa na hundreds place. So, mapupunta yun doon sa taas ng hundreds place. Okay? So, tingnan na natin. 1 plus 7 plus 2 plus 5. Ilan kaya yon? Tama. Yon ang 15. Tandaan uli natin, ang 15 ay may dalawang digit. Kaya hindi natin isisiksik yung dalawang numero na yun sa hundreds place. Kailangan natin mag-regroup doon sa kabilang side. At ang susulat natin doon sa hundreds place ay ang, tama, narinig ko yon, yun ang number 5. Doon naman sa tens place mo ilalagay ang 1. Okay, so pwede na tayo mag-continue. 1 plus 3 ay 4. Plus 0 ay 4 pa rin. So, isa na lang ang digits. So, yun ang mailalagay natin sa tens place. Decimal point, huwag kalimutan. At ones place na tayo. Ang nasa ones place naman ay isa na lamang. Yun ang number 1. Kaya, pwede na natin itong ilagay sa sagot natin. So, ang final answer natin is 1 and 458,000. Walang malilito doon. And I hope na tayong lahat ay natuto sa ating addition and subtraction of decimal numbers. Andito ulit si Teacher Carla saying, kapag matyaga, sigurado may nilaga. See you on my next video. Bye-bye!